Balak mo sigurong mag-Baguio or mag-ride sa Cordillera kaya ka nandito. Ngayon, ituturo ko sa inyo guys ano ba yung best na sprocket combination para safe tayong makaakyat at makababa ng bundok kahit sang mabundok na bahagi pa yan, no? So, panoorin nyo tong video na to hanggang sa uli para malaman nyo bakit ba kailangan magpalit ng sprocket combination every time na aakyat tayo ng bundok. So yan guys, sisimplihan ko lang yung paliwanag dito, no. Kung ang motorsiklo mo merong stock sprocket at hindi siya above 2.8 ratio, each time na magta-travel ka paakyat ng bundok is kailangan mong magpalit ng pang-uphill na sprocket combination. Okay? Ano ba yung sinasabi kong 2.8 ratio? Makukuha mo yun guys sa pamamagitan ng pagtingin ng mga teeth number ng inyong sprocket. Say for example, ito yung sprocket sa gulong at makikita mo dito na meron siyang 30-40. Ibig sabihin yan is 34 yung ipin niya. Okay? So, kukunin mo lang yung number ng ngipin sa sprocket sa gulong at yung number ng ngipin dito sa ating engine sprocket. Okay. Yung ratio makukuha mo sa pamamagitan ng division, 34, ito, divided by 12. So, ang ratio ng sprocket combination na to is 2.83 ratio. Ibig sabihin ng 2.83 ratio is 2.83 na ikot neto or dalawang ikot, 0.83 na ikot is isang ikot nitong ating rear sprocket. Okay? So, bakit kailangan mo magpalit ng sprocket combination to 2.8 ratio pataas kung ang stock mo is hindi 2.8 ratio? Kasi po, normally sa mga stock na motorsiklo or sa mga stock na sprocket ng motor natin, naka-design lang siya para sa flat surface, okay? Para sa speed at fuel consumption reliability ng ating motorsiklo kapag sa flat na kalsada lang tayo nagmamaneho. Hindi siya naka-design para umakyat ng bundok. Okay? Pero yung mga naka 2.8 ratio na stock, pwede na yun guys pangakyat ng bundok. Kayang-kaya niya na yun. Ang motorsiklo ko is Fury 125 na semi-automatic. So basically, applicable lang to sa manual at saka semi-manual na motorsiklo na merong sprocket. Huwag kang maglalagay ng ganito sa automatic motorsiklo mo like mga Mio kasi hindi wala kang paglalagyan nito doon. Okay? Okay. So bakit ako magpapalit ng sprocket combination kapag aakit ng bundok? Kasi po para hindi mapersa ang inyong makina at magkaroon ng tendency sumabog. Pangalawa, para makasigurado na may aakyat ka ng motorsiklo mo at maibababa ka ng safe. Okay? Kasi kung stock sprocket lang ang gagamitin mo, mapipersa mo yung makina at ang possibility is baka mag-overheat or baka sumabog ang inyong makina. Mas malaking problema yun guys. Importante rin ang pagpili nyo ng spacing ng inyong engine sprocket sa inyong crankcase, okay? Kapag mas malaki kasi yung engine sprocket mo, may tendency na tumama sa chain guide, magkakaroon siya ng hindi mo gustong tunog kasi tumatama nga sa chain guide, so meron siyang tok-tok na tunog. And worse, baka mamaya dahil sa malaki yung engine sprocket mo is tumama siya doon sa crankcase at tendency baka mabasag yung crankcase, mas malaking problema yon. Tutulungan ka ng langis.
So, dapat kung magpapalit ka ng pang-uphill na sprocket na 2.8 ratio pataas is mas maliit siya. So, ang original sprocket combination ng aking motorsiklo ay 35 na rear sprocket divided by 14 na engine sprocket. Ang ratio niya is 2.5 ratio. Okay? So, 14 yung kanyang engine sprocket. Kapag tumaas ka ng 15, may time na tumatama na siya dun sa chain guide. At may time din, baka mamaya maputulang ka, tumama bigla sa engine sprocket mo. Sa crankcase mo, basag ang crankcase mo dun, guys. Kaya, pumili ako ng maliit lang na ratio. Okay? Maliit na ratio ng sprocket. At the same time, mataas yung ratio niya pagdating sa uphill. Okay? So, mas maliit to kaysa dun sa original, guys. 34 teeth, yung original ko is 35. 12 teeth, yung original ko is 14. Pero kung mapapansin mo, 34 divided by 12, 2.8 ratio yung sprocket niya. Mas mataas to kumpara doon sa 35 divided by 14 na 2.5 ratio lang. So, yun siya. At pagdating pala sa sprocket, guys, baka mamaya kasi bumili kayo ng sprocket na hindi nyo tinitingnan yung spoke number niya. May spoke number na tinatawag. Ito yung makikita nyo kung ito ba ay 428. Ayan, katulad na ito, 428 to. Ayan. So, pang pure siya, 12 teeth, 428. Kailangan hindi magkakaiba yung number nyo ng spoke. Kuwari, 428 yung engine nyo. Tapos, yung inyong rear sprocket is 420. Mag-iingay lang yun, guys. Minsan, kakalas yung kadena kasi mas maluwag yung 428 kesa doon sa 420 yung spoke niya. Okay, so kung naka 428 ka na sprocket, kailangan lahat yan 428 hanggang sa kadena 428 din dapat ang inyong gamit. Okay, so proven and tested ko na yung 2.8 ratio pataas kapag uphill and downhill ang mga kalsadang dadaanan, at maisusure ko sa inyo, guys, na sigurado na maiaakyat kayo ng matiwasay at maibababa kayo ng matiwasay ng inyong motorsiklo. Ilang beses na ako nagpabalik-balik sa Mountain Province at sa Baguio, sa Atok, Benguet, basta kung saan man dyan na uphill, downhill, pati sa Nagilian. Sobrang delikado sa Nagilian, sobrang katarik ng daan. Kaya, sure ako, guys, na hindi kayo mapapahiya dito sa sprocket combination na to. Okay? Kung less than 125cc naman yung motorsiklo nyo, guys, perfect pa rin ito. Pero wag na lang siguro kayong magdagdag ng mas maraming bagahe. Okay? Ang bagaheng kinakaya nito, guys, is roughly 30 kilo plus OBR. So, kapag bumabiyaya ako doon, may OBR ako. Siguro around 150 to 180 kilo lahat-lahat kasama yung bagahe, pati kami ng OBR ko. Ganon kabigat yung inaakyat ng motorsiklo. And katulad nga ng sinabi ko, guys, kayang-kaya niya po iyon. Okay? So yun yung kagandahan sa sprocket combination na to. At kung sakaling magra-ride ka nga ng uphill, downhill, palit ka ng ganito, comment ka dyan kung ano yung naging experience mo. Or kung meron ka na experience, i-share mo naman sa comment section. Share mo na rin to sa mga friend mo, at syempre huwag mo kakalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. No? Maraming salamat sa panonood. Till next time, hanggang dito na lang and goodbye.